Mula sa aklat ng Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap. Kung ito may nagtatagal, masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo." Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, "Halika at nang makakain ka na"? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, "Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain." Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ng kababaang loob upang makapaglingkod sa Diyos. Masaya na dapat tayo na nakapaglingkod kasi ganyan naman talaga tayo. Mga lingkod lang, mga alipin lang ng Diyos. Siya ang masusunod.
lingkod lamang tayo. Ang isang kalaban ng kababaang loob sa paglilingkod ay ang sense of entitlement. Humihingi tayo ng kapalit dahil sa tayo ay nakapaglingkod. Dapat may espesyal na konsiderasyon sa atin kasi tapat naman tayo, kasi nagsikap naman tayo. Dapat pagbigyan naman ako kasi naglilingkod ako. At kapag hindi na ibibigay ang konsiderasyong ito, nagagalit at nagtatampo pa tayo. Madalas nating marinig ang ganitong eksena. Bakit namatay si nanay? Nagdadasal naman ako. Hindi naman kami gumagawa ng masama. Taong simbahan naman si nanay. Bakit hindi siya pinagbigyan ng Diyos? Bakit siya namatay ng bata pa? Sa reklamong ito, lumalabas ang pananaw na dapat may utang na loob ang Diyos sa atin dahil sa ating ginagawa. This is the sense of entitlement. Sa ating Ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng isang talinhaga. Ang alipin ay nagtatrabaho buong araw sa bukid. Pagod siya, nasa ilalim ng init ng araw. Pagdating sa bahay, uutusan pa siya na maghanda ng pagkain para sa amo niya. Nagreklamo ba siya? Inaasahan ba niya na bigyan siya ng konsiderasyon na buong araw naman siyang nasa ilalim ng init ng araw sa bukid? Hindi. Alipin lang siya. Mabuti na nga na nakapaglilingkod pa siya sa kanyang amo. May pananampalataya ba tayo na tanggapin na alagad tayo ng Diyos, na siya ang masusunod? Sinulat ni San Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang pagbasa, maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin mo sa Diyos. Sabi pa niya, manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Ganon din si Jesus. Buo ang kanyang paglilingkod sa Diyos Ama hanggang sa kamatayan at kamatayan pa sa krus. Isang tanda ng pagpapakumbaba ay ang pagtanggap sa paraan ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin ipilit ang ating pananaw at ang ating gusto at ang ating inaasahan sa Diyos. Nung panahon ni Propeta Habakuk sa ating unang pagbasa, inapi ang mga Israelita. Nakikita nila na mabuti ang buhay ng mga nang-aapi at ng masasamang tao. Bakit ba ganon? Kung sino pa ang masama, siya pa ang maginhawa sa buhay. Parang walang saysay ang magpakabuti. Kaya nagreklamo siya sa Diyos. Pinadala ng Diyos ang mga Babylonians upang parusahan at puksain ang mga mang-aapi sa Israel. Tinalo nga ng mga Babylonians ang mga kaaway nila noon. Ginamit ng Diyos ang Babylonians bilang pamalo, bilang tagapagparusa sa mga masasamang tao. Pero sa katagalan ng panahon, lumabas na mas masama pa pala ang mga Babylonians. Mas lalo pa silang inaapi. Nang aapi din pala ang mga Babylonians. Reklamo naman ang mga Israelita. Sabi ng Diyos kay Propeta Habakuk, itaga mo ito sa bato. Darating ang panahon na parurusahan ang lahat na gumagawa ng masama at gagantimpalaan ang mga gumagawa ng mabuti. Siguradong mangyayari ito na paparusahan ang masasama. Masdan mo ng ahambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. May pananalig ba tayo na abangan ito na maniwala dito? May kababaang loob ba tayo na maniwala sa katarungang darating? Hindi pabaya ang Diyos.
kumikilos siya, masasaksihan natin ang kanyang katarungan. Malanig lamang tayo at manatiling tapat sa kanya. Ang taong may kababaang loob ay may tiyagang patuloy na maglingkod, kaya parang walang resulta kasi siya ay nananalig sa Diyos na hindi naman pabaya. Kaya bahagi po ng ating pananampalataya ay hindi lang maniwala na may Diyos, ngunit maniwala na ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay matapat. Siya ay magagantimpala sa anumang kabutihan na gagawa natin. At anumang kasamaan ay mayroong parusa. Parang hindi pa natin nakikita ito na nangyayari sa mundo natin. Parang patuloy pa ang pag-unlad ng mga masama. At ang mga mabubuti ay napapabayaan na isasantabi. Pero alam po natin, makatarungan ang Diyos. Mayroong kabilang buhay na nag-aantay. At pati na dito sa buhay na ito, hindi palaging nagwawagi ang mabuti. At hindi niya pinababayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy tayo sa ating paglingkod. Huwag tayong magpabaya. Manalig tayo sa Diyos na makatarungan. Kaya maganda po ang kasabihan nating mga Pilipino na nasasabi natin, ipasakamay natin ang Diyos. Ipaubaya natin sa Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya hindi tayo nadi-discourage. Hindi tayo nagpapabaya. Hindi natin iniiwasan at iniiwan ang ating commitment para sa ating paglilingkod. Kasi ang Diyos ay makatarungan.